Hello! Magandang gabi pong muli mga kababayan ko. Sana po ay naging masaya ang ating pagsalubong sa bagong taon. Bagong taon pero hindi pa rin nagbabago ang mga issue. At sa katotohanan, parang lalong lalala po ngayong itong taon na ito. May gusto po akong pag-usapan natin. Ayoko na sana itong pag-usapan pa. Kasi parang nakakasuya na eh. Pero gusto ko pong ulitin na pag-usapan muli kasi napapansin ko po na parang dumarami ang kanyang mga kampon. Grabe po ang nakikita kong epekto at impluensya ng taong ito. Kaya po ang title ko sa aking vlog is Kamandag. Ang kamandag ni Maharlika. Opo, si Maharlika po uli ang ating pag-uusapan. Masyado namang sumisikat ang babaeng to, no? Siguro gustong-gusto niya yon na pinag-uusapan siya. Alam niya na inaabangan ng mga tao, even mga sikat na tao, mga politiko. Kaya tuwang-tuwa siya eh. Pero sa totoo lang po, kung magtawag siya sa kanyang kapwa, masyado pong mapanglait itong taong to eh. Kanina po kasi, napasadahan ko ng konti yung vlog ni isang vlogger na nilait-lait niya noong araw, yung si Biyahe ni Koy. Hindi ko naman natapos yung panoorin yung vlog niya kasi medyo mahaba. Nakita ko lang kasi doon lang sa umpisa na sinagot daw siya. Kasi yung sa unang vlog niya parang tiniran niya si Maharlika dahil doon sa pulboron video. Kaya ngayon, napanood siguro, kaya sinagot daw siya. Akala ko hindi siya pumapatol sa maliit na vlogger. Kung sa bagay, hindi naman na maliit na vlogger si Biyahe ni Koy Malaki na rin siya mapanglait na itong Maharlika na to na yung mga maliliit na vlogger, kung tawagin niya, mga dugyot. Ininsulto nito si Maharlika itong Biyahe ni Koy na ito itong vlogger na ito Napanood ko yung vlog niya noon na pinag-iinsulto niya. Anyway, yun na nga, mapaglait nga kasi itong taong to Sobra makalait. Akala mo kung sinong maganda. Pero kung tawagin niya sarili niya, fair lady daw. My goodness. Fair lady Alam niyo, ang mga katawagan na ganito, mga pampa-enhance ng sarili mong personality, hindi dapat na ikaw ang nagbibinyag sa sarili mo ng ganyan. Bakit hindi mo hayaan na ibang tao? Dapat ibang tao ang magbibigay sa iyo ng kung ano-anong titulo. Ikaw mismo nagbinyag sa sarili mo ng my fair lady. At ito, yun ngang kung tawagin niya si President Marcos kuting, alam naman natin na Year of the Tiger itong si PBBM. Ibig sabihin, tiger. Ganun sana dapat ang personality ni PBBM. Pero, ginawa ni Maharlika na kuting. Kuting ng norte. Tapos si First Lady, ginawa niyang ahas. Alam mo, mga kababayan, makinig kayo. Ang totoo, ito pong si Maharlika ang ahas. Siya dapat ang tatawaging ahas. Alam niyo kung bakit? Dati siyang Pilipino kung tawagin nga niya ang sarili niya Pilipino, dugong Pilipino. Ang pagka-Amerikana niya sa papel lang. 'Di ba? Sa totoo, Pilipino ka pa rin kasi ang lahi mo Pinoy.
ipinanganak ka sa Pilipinas. Lumipat ka lang dyan dahil naghahagilap ka ng masasarap na pagkain na hindi mo nakikita, hindi mo natitikman dito sa Pilipinas. Tapos, nagustuhan mo na dyan, nakisilong ka dyan sa Amerika eh. Kasi maraming pagkain dyan eh. Ngayon, porque nag-apply ka na ng citizenship, American citizen ka na, sa papel, ngayon sinisira-sira mo na ang Pilipinas. Bakit? Diyan ba sa ginagawa mo na paninira sa Pangulo, dito sa Pangulo namin, hindi mo Pangulo Pangulo namin, dahil hindi ka na Pilipino ngayon. At yung ginagawa mo, hindi yan sa isang tunay na Pilipino. Dahil kapag sinisira mo ang aming Pangulo at ang aming First Lady, ang sinisira mo yung lahi namin, yung lahi ng Pilipino, yung bansang Pilipinas. Na yan ang ginagawa mo sa araw-araw mong pagbablog. At ang mahirap pa, kaya ikaw ang ahas. Ahas ka sa mga kalahi mo. Sa totoong kalahi. Di ba, mga kababayan? Pagiging ahas po ang ginagawa niyang to. Yung ginagawa niyang paninira sa ating Pangulo at sa kanyang asawa. Hindi kaya pinagtatawanan ang bansa natin sa international community? Kapag pinagtawanan ng sirang-sira na nga ang reputasyon natin sa ibang bansa, tapos dinadagdagan pa ni Maharlika, sinisira pa lalo. Gawain lang po yan ng isang ahas. Kaya para sa akin, ikaw Maharlika, ikaw ang totoong ahas. Inaahas mo ang lahing Pilipino. At ang masama pa po, yung kamandag nitong ahas na ito, lumalaga na po dito sa Pilipinas. Ang dami niyang naiimpluwensyahan, ang dami niyang nakakabig. Matindi. At ang isa po dito, kakapanood ko lang na naman, hindi ko nga tinapos kasi nabwisit ako eh. Yung dating matanda na, dati pinapalo ko rin yan eh. Nung pinapalo ko itong si Ahas Maharlika, pinapalo ko rin itong matandang retired general na ito. Parang tanga. Ang tanda-tanda na, retired military. Tapos kung magsalita ngayon ang mga terminologies niya po na ginagamit, mga terminologies ni Maharlika Ahas. Yung mga salitang kuting ng norte, kay Maharlika yun Yun na rin po ang ginagamit niya ngayon pag nagre-refer siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga salitang gurgur, yun na rin ang ginagamit nito itong General Tangingot na iyak-iyakin. Tanginang itong matandang to. Alam mo, General Macanas, ikaw ay tumatanda ka ng paurong. Wala kang utang na loob. Masyado kang nagpapa-impluwensya dito sa siraulong babaeng ahas. Bakit? Kasi may pinapadala sa iyo mga packages from Maharlika, galing Amerika. Di ba nabanggit mo yan dati sa vlog mo? Pinadalhan ka ng balikbayan box. Kaya diyan ka na kumakapit. Walang hiya kang matanda ka. Wala kang pang utang na loob. Ang sabi mo noon, malaki ang utang na loob mo kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dahil naging scholar ka kayong mag-asawa na kung hindi dahil doon sa
scholarship na ibinigay ng mga Marcos, hindi kayo makakatapos ng kurso kayong mag-asawa. Kaya tinatanaw mukha mo na utang na loob sa mga Marcos. Ngayon, ano itong ginagawa mo? Binababoy mo yung anak nung nagpaaral sa'yo. Siraulo kang matanda ka, tumatanda ka ng paurong. Pareho kayo ni Maharlika. Tumatanda kayo ng paurong. Pilipino ka. Tapos sinisira mo yung bansa natin. Dahil sa pakikianib mo, pakikigrupo mo dyan sa ahas ng lahing Pilipino. Matanda ka, dati kang militar, alam na alam mo, hindi mo ba alam kung ano talaga ang mga kalukuhan nitong mga Duterte? Imposibleng hindi mo alam, General Macanas. Nandiyan ka sa Mindanao eh. Imposibleng wala kang alam. Pero ngayon, ang ginagawa mo, kamping-kampi ka sa mga Duterte. Gusto mo para si Sara ang maupo? Patalsik. Isa ka sa mga, nangihikayat ka pa nung pipirma doon sa manifesto? Manifesto na nung isa pang gunggong na retired military, hindi naman general, kapitan, yung Clemente, ikaw nagpapalaganap na magpapapirma sa mga Pilipino na patalsikin si Bongbong Marcos. Siraulo ka, siraulo kayo. Hindi mo ba alam na kung si Duterte ang maupo, ang Pilipinas ay pwedeng sakupin ng China? Na ito mga Duterte, ipinapahamak nila ang teritoryo natin. Diyan sa West Philippine Sea, General Macanas. Hindi mo ba alam yon? Ay, blood ako sa iyo eh. Nyeta ka. Ayoko nagmumura. Pero itong matandang ito, kamura-mura to eh. Ang tanda na, nagpapa-impluensya sa isang siraulong babae. Manghihikayat pa kayo na tanggalin ang Pangulo. Bakit? Anong kasalanan ni Bongbong Marcos? Nakikita nyo, puro kasiraan. Yung paninira ni Maharlika, yun ang tinutungkusan mo. Diyan ka nagbabase sa mga paninira ni Maharlika. Yung mga magagandang ginagawa ni Bongbong Marcos, hindi mo nakikita. Matanda ka. Mga siraulo kayo. Tanggalin ninyo si Bongbong Marcos para ano? Manifesto. Parehas din linya nung Let Sara Lead movement. Ang tatanga ninyo. Tingnan nyo nga ang itsura ni Sara Duterte kung kaya yan na maging Pangulo. Parang bata. Parang bata magsalita, kumilos, mag-isip. Hindi naman niya na magpapatakbo ng bansa eh. Yung tatay niya. Hindi mo ba alam, Macanas, kung ano ang katotohanan dyan sa background ni Duterte? Ano itong, bakit nandito yung ICC? Bakit? Hindi mo alam? Hindi mo alam na maraming pinapatayan dyan sa Mindanao, buong Pilipinas? Yung sa kanyang drug war? Anong masasabi mo doon, Macanas? Bakit ganyan ka mag-isip? Iyo di puta. Nagtataka din naman ako dito kay PBBM eh. Bakit hinahayaan niya ang mga to? Sana naman po, Pangulong BBM eh, bigyan mo ng leksyon ng mga to. Kaya po namimihasa eh. First Lady Lisa, ano bang ginagawa ninyo? Hinahayaan ninyo na babuyin kayo ng mga ahas na ito? Sila po ang ahas. Ahas sa lahing Pilipino. Kayo ang ahas, mga DDS. Naniniwala naman po ako na mayroon naman kayong iniisip, pinaplano na
Pero, my God, hihintayin nyo pa po ba na tuluyan kayong sirain ng mga to? Naiimpluwensyahan ang utak ng mga tao. Buti yung medyo mga matalitalino dyan, yung mga nakakaalam sa technology, yung mga hindi, karamihan sa Pilipino, mga namasa, hindi nakakaintindi ng technology. Na kung anong marinig nila dyan sa TV, sa balita, pinaniniwalaan. O, paano maniwala sila sa sinasabi nilang polvoron video? Sunod niyan baka, pag hindi nadala sa polvoron video, baka mamaya, sex video pa. Kagaya nung ginawa nila kay Dilima. Alam mo, kung ako ang if I were in First Lady's shoes, hindi ko hahayaan na sisira-siraan. My God, below the belt. Below the belt na po ang ginagawa. Sobra-sobra ng paninira. At ang masama, ang dami niya bang naiimpluwensyahan ng mga tanga. Oo, mga tanga. Yang mga nakikinig, naniniwala sa pinagsasabi ni Maharlika, mga tanga. Mag-isip-isip nga kayo. Mga vloggers na parang mga echo. Ano ba yung echo sa Tagalog? Kung ngayon ano yung sinabi ni Maharlika, ine-echo nila. Biruin mo, pati mga terminologies, pati itong matandang dating general na ito, nag-asal kalye na asal squatter ang utak nitong matandang makanas na to. Mga salita ni Maharlika, yun na rin ang ginagamit. Nakakatawa. Sayang yung pagka-general. Pwede ka namang maging kritiko ng Pangulo na in a way na litaw pa rin yung pagiging edukado. Tingnan mo, ang dami mga kritiko dyan, mga edukado. Pero itong ganito, mga kababayan, sana po, yun lang po ang sana kung nakakarating man lang sa First Lady. Kasi, alam nyo, si Bongbong Marcos kasi, masyadong busy sa trabaho. Kaya kailangan, si First Lady talaga, ang mamamahala, ang gagawa ng mga paraan dito sa mga ganitong bagay, itong mga paninira na to. Si First Lady talaga dapat ang kikilos dyan. Huwag na natin iasa pa yan kay Bongbong Marcos dahil sobra-sobra na ang kabisihan ng taong ito. Ang daming iniisip at inaasikaso. Papatulan pa ba naman yung mga ganyang mga kababuyan? First Lady Liza, anong ginagawa niyo? Bakit hinahayaan niyo? Babuyin kayo. Ako sa totoo lang, hindi sa ibino-broadcast ko ang hindi tamang gawain. Alam mo yung itong Maharlika na to? Dapat talaga niyang ginugurgur yan eh. Dahil ayaw tumigil eh. Hindi ako magtataka one of these days. Dapat lang. Dahil yung ginagawa niya po, pagpatay sa pagkatao, ano tawag do? Character assassination. Ano bang assassination? Di ba pagpatay? Mas masahol pa po sa physical na pagpatay. Physical na pagpatay ng isang tao ang ginagawa nito ni Maharlika at ng kanyang mga kampon. Bakit? Buhay pa yung tao, pinapatay yung pagkatao. Character assassination.
Kasi mas masahol pa po eh. Di bali na kung pinatay ka physical na hindi sira yung pagkatao mo. Pero ito, buhay ka pa, naglalakad ka na parang pugot ang ulo mo. Pinugutan ka na ng ulo nitong Maharlika na to. First lady, kumilos kayo. Kasi parang that's a wrong signal. Hinahayaan nyo na babuyin kayo? Totoo man o hindi, walang karapatan ng sino man na manira ng kapwa. Bakit? Ito bang naninira na to? Malinis ba to? If I know, naging pukpuk naman pala to dyan sa Mindanao eh. Kaya kung buwag gas. Bigyan nyo ng leksyon yan, First Lady. Kailangan mabigyan ng leksyon yan. Hindi tumitigil eh. Putulan ko lang, gupitin ko dila niyan eh. Gupitin ko yan ng garden scissors eh. Goodness. Bakit hinahayaan lang nitong mga Marcos family, na sira-sirain sila ng mga tao? Ako kasi hindi ako papayag ng ganyan. Huwag namang sisirain. Okay mga kababayan, nakaka-high blood. Nakaka-high blood lang oh. Umiinit na naman ang bato ko. Okay. Thank you for watching mga kababayan ko at see you in my next vlogs. Peace.